Magandang araw mga kaibigan. Ating puntong hayan ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang ay Finally Found You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Linggo bukas, labas tayo. Yaya ni Eric kay Valerie habang inaayos nito ang Honda na motor. Patatakbuhin sana iyon ni Valerie pero hindi umandar. Nakaupo si Valerie sa tabi ng bintana at manghang pinapanood ang ginagawa nito. Siyempre, sinamantala naman ni Eric ang pagkakataon para mapa-impress ang dalaga. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Valerie. Makipag-date ka sa akin bukas at malalaman mo. Inirapan niya ito. Mas gugustuhin ko pang mamasyal lang mag-isa kaysa makipag-date sa'yo. Dahil natatakot ka mapag-isa tayo? Dahil wala akong tiwala sa'yo. Ang sabi mo black belter ka. Kung gagawa man kita ng masama, madedepensahan mo ang sarili mo. Come on, just admit it. Natatakot kang makipag-date sa akin dahil natatakot kang aminin sa sarili mo na gusto mo rin ako. Nag-iinit ang mga pisngi ni Valerie. Ang kapal mo talaga. Porke marami nang huhumaling sa'yo, sa tingin mo lahat ng babae ay may gusto na sa'yo? Ayaw kong makipag-date sa'yo dahil alam kong pinagtitripan mo lang naman ako. Masyado ka namang judgmental. Kilalanin mo muna kaya ako bago mo ako husgahan. Hindi na kailangan. Kabisado ko ang estilo ng mga lalaking kagaya mo. Ano bang mga lalaking kagaya ko? Egoistic, hindi matanggap kapag tinanggihan ng isang babae. Pero sorry ka na lang, nakahanap ka ng katapat. Egoistic talaga ako kaya hindi ako susuko hanggat hindi mo ako pinagbibigyan. Let's date. Ayaw ko. Kahit ilang beses mo pang itanggi, alam natin pareho na attracted tayo sa isa't isa. Binitawan nito ang hawak na wrench at humarap sa kanya. Nakapatong ang mga siko nito sa magkabilang tuhod nito. Intense ang mga buhing mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nag-alburuto ang puso niya. Bigla siyang tila hindi makahinga. Just let the chemistry burn, baby. Batid niyang pulang-pula na ang mga pisngi niya. Napaka-sensual ang dating sa kanya ng sinabi nito. Gayunman ay pilit niyang sinisikil ang damdamin. Huwag mo nga ako matawag-tawag ni baby. Tumayo siya at aalis na sana pero hinawakan nito ang isang kamay niya. Tiningala siya nito. Hayang ka na naman. Iiwas ka na naman. Hinila niya ang kamay mula rito pero hindi nito iyon pinakawalan. Look, Eric, huwag na tayong maglokohan. Nakikipag-flirt ka sa akin dahil hindi mo matanggap na hindi ko pinapatulan ang mga pagpapakyut mo. Nasani ka kasi sa atensyon ng ibang babae riyan. Gusto mo akong mapasuko at bumigay sa'yo. Well, hindi ako ganun. He smiled gently. Alam ko, kaya nga kita nagustuhan. At sa oras na bumigay ako sa'yo at nakuha mo na ang gusto mo, mawawala na rin ang attraction mo sa akin. Yun totoo. Feeding your ego at sex lang naman ang habol mo sa akin, di ba? Hindi sex ang habol ko sa'yo. Pero inamin kong tama ka sa parteng pinipid ko ang ego ko. But more than that, gusto naman talaga kita. Dahil palabang ka, disente, matalino, hindi easy type. Nakibit balikat ito. Basta, ngayon ko lang ito naramdaman sa isang babae. I want to surrender to me so badly. Napalunok si Valerie. Puno ng emosyon ang mga mata ni Eric. Shit, convincing ang mukong. Hindi tayo pwede. Bakit? Huwag mo sabihin dahil lesbian ka dahil alam nating pareho na hindi iyon totoo. Ang sabi mo, wala ka ring boyfriend. So why? Dahil naghagilap siya ng isasagot. Ayaw naman niyan diretsang sabihin dito na hindi kasi ito milyonaryo katulad niya kaya hindi niya ito magustuhan. Napaka-rude naman kung sasabihin niya iyon. Gusto ko ng long-term relationship. Ikaw, fling lang ang habol mo. Paano kung seryoso ako sa'yo? Damn, unti-unti na yata akong napapaniwala. Alam nating pareho na hindi totoo yan, kaya huwag na tayong maglokohan. Let's just dream. Bumuntong hiningang tumayo ito. Isang araw, maniniwala ka rin sa akin. Dadaanin kita sa gawa. Tumalon ang puso niya. Puno kasi ng determinasyon ang mga mata ni Eric. Bumuntong hininga siya, saka ipinilig ang ulo para kalmahin ang sarili.
Sinubukan lang niyang deadmahin si Eric habang nagtitraining sila. Kinahaponan ay naglakad-lakad si Valerie sa beach kasama si Bianca para makapag-isip. Hindi niya mapigilang ikwento rito ang tungkol kay Eric. Bakit hindi mo subukan makipag-fling? Suggestion nito. Mukhang gwapo naman niyang lalaking tinutukoy mo. Umangat ang isang kilay niya. Come on Bianca, hindi siya kabilang sa mundo natin. Hindi siya milyonaryo. Ano naman ngayon? Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng mga ex ng mga kapatid mo. Valerie, huwag kang nanguhusga agad. Paano kapag nalaman kung katulad lang siya ni na RJ at Dexter? Paano naman kung hindi? Ikaw ang mawawalan sa huli. Huminga siya ng malalim. Dahil dito ay labis siyang naguguluhan. Namasyal si Valerie sa mountain park na mag-isa. Linggo kaya wala silang training ni Eric. Umakyat siya sa bundok kung saan may ilang pamilyang nagpipiknik. Nagustuhan niya ang katahimikan na lugar. Maraming puno roon at sariwa ang hangin. Naglatag siya ng tela sa damuhan at saka umupo roon. Kasalukuyan siyang kumukuha ng pictures nang biglang may humarang sa harap ng kamera niya. Si Eric. Napakunot-noo siya. Ibinaba niya ang kamera para masigurong si Eric nga ang lalaking naglalakad patungo sa direksyon niya. Ito nga, naka-jeans ito at nakaputing cotton shirt. Mistula itong modelo na rumarampas sa runway. Ang lakas talaga ng dating ng mokong. Bumilis ang tibok ng puso niya na mapansin ang hawak nitong bulaklak. Para kaya sa kanya iyon? Hi! Matamis ang ngiting bati nito sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Umisod naman siya para maglagay ng espasyo sa pagitan nila. Bakit nandito ka? Tanong ni Valerie. Para ibigay ito sa iyo. Inabot nito sa kanyang isang kumpol ng red roses. Pigil ang kilig na kinuha niya iyon. Malapit na ako sa bahay mo na matanaw kitang sumakay sa taxi. Sinundan na lang kita. Naging stalker ka na ngayon. Shooter, hindi stalker. Napailing siya. Ano ba ang salitang busted ang hindi mo maintindihan? At ano bang salitang seryoso ang hindi mo maintindihan? Egoistic ako, di ba? Hindi ako basta-basta sumusuko. Bumagsak ang mga balikat niya. Bahala ka na nga. Hinayaan na lang niya ito. Hindi na lang niya papansinin ang damdamin niya para dito. Eric! Sabay silang napatingin sa pinagmulan ng tinig. Nakita niya si Janet at mga kasamahan nito sa talyer. Ipinakilala nito sa kanya ang mga kasamahan nito sa talyer na sina Erison, Myla, Ramon at Lito. Sinamahan sila ng mga ito sa kinauupuan nila ni Eric. Tumayo si Eric at nakipaglaro ng bola sa dalawang batang anak ni Erison at Myla. Napangiti siya habang pinapanood ang mga ito. Halatang malapit sa mga bata si Eric. Kayo na ba? Pukaw ni Janet sa kanyang atensyon. Napatingin siya rito. Ha? Kayo na ba ni Eric? Hindi. Nagkataon lang na nagkita kami rito. Saka diba sabi ko naman sa'yo, hindi ako magpapauto sa kanya? Tumango-tango ito. Pagkatapos ay tumingin sa mga bulaklak sa tabi niya. Mabuti naman kung ganun, dahil hindi talaga siya boyfriend material. Kahit ilang kumpol pa ng red roses ang bigay niya sa'yo, huwag kang magpapauto, okay? Huwag mo siyang sasagutin. Kumunot ang noo ni Valerie. Madalas siyang pinapaalalahanan ni Janet tungkol doon na para bang ito ang mapapasama kapag pinatulan nga niya si Eric. Naisip tuloy niyang baka may gusto ito sa binata kaya nito ginagawa iyon. Teka nga Janet, no offense men, pero may gusto ka ba kay Eric kaya ayaw mong patulang ko siya? Nag-aatubiling tanong niya. Ayaw niya itong ma-offend pero gusto niya malaman ang dahilan nito. Napanganga ito. Siyempre wala. Kabutihan mo lang ang iniisip ko, Valerie. At saka alam mo bang nagchismis din siyang nakikipagrelasyon sa mga bakla? Hindi ko alam kung totoo iyon pero naririnig ko. Magkaibigan na tayo kaya iniisip ko lang ang kabutihan mo. Nanayo ang balahibo niya. Si Eric, pumapatol sa mga bakla? Ibig sabihin, bisexual siya. Gaganoon ba? Salamat sa concern, Janet. Sabi na lang niya na makabawi siya sa pagkagulat. Saka ito nginitian. Nagpunta sa direksyon nila ang bolang nilalaro ng mga bata at ni Eric. Pinulot iyon ni Janet at saka dinala sa mga ito. Mukhang seryoso talaga sa'yo si Guapito. Nanunod yung komento ni Erson. Umupo ito sa kaliwa niya.
Ikaw lang ang babaeng niligawan niya. Tiningnan niya ito. Napaka-imposible naman ho yata Manong Erson. Ang sabi ni Janet, playboy siya. Natawa ito. Marunong lang makisama si Eric sa mga babae pero hindi siya playboy. Ang sabi ni Janet, pumapatol din siya sa mga bading. Natawa ito ng malakas. Baka naman binibiro ka lang ni Ma'am Janet. Mahilig magbiro ang batang iyon. Alam ko at na mga nakakakilala kay Guapito na hindi yan totoo. Parang seryoso naman si Janet na sabihin niya yun sa akin Manong Erson. Pinagtitripan lang siguro niya si Guapito. Tatawa-tawa ang sabi nito. Saka talagang hindi pumipili ng taong pakikisamahan si Guapito kaya malapit sa mga tao. Kesyo bakla, matanda, bata at etc. Nalulungkot lang din siguro siya kasi mag-isa na lang siya sa buhay kaya pala kaibigan siya. Ulila na kasi siya. Napakunot-no siya. Ulila na si Eric. Tumango ito. Lumaki siya sa bahay ampunan. Pero dahil malupit ang mga nagbabantay roon, tumakas siya. Nagpalaboy-laboy siya sa lansangan hanggang sa makita siya ni Takeru Tadashi. Inupkop siya nito at itinuring na parang tunay na anak. Nakakalungkot nga lang dahil namatay si Takeru 3 taon na ang nakakaraan. Wow, marami palang pinagdaanan si Eric. Matagal na ho ba nagtatrabaho si Eric sa talyer? Oo naman, hindi siya nagtatagal doon. Kapag off-duty lang sila ni na Sir Noel at Ma'am Janet, sa military nagtatrabaho roon. Minsan nga, bigla na lang silang nawawala dahil may emergency mission sila. Napanganga si Valerie. Sundalo sila? Oo, hindi ba naikwento sa'yo ni Guapito? Hindi ho eh. Napagtanto niyang mukhang interesting ang buhay ni Eric. Tuloy lalo na sumidhi ang kagustuhan niyang lalo pang makilala ito. Huwag mo na siyang kilalanin pa dahil baka tuluyan lang mahulog ang loob mo sa kanya. Huwag mo na siyang kilalanin pa dahil baka tuluyan lang na mahulog ang loob mo sa kanya, Valerie. Paalala niya sa sarili. Alalahanin mo ang pangako mo sa mami mo. Hindi ka iibig sa lalaking hindi mo ka-level. Hindi ka matutulad sa mga ate mo. Anang isang bahagi ng isip niya. Pero siguro naman iba si Eric kina Nico at Dexter. Mukha naman itong mabait at masipag. Pero naisip niya, gaano din naman sa una si Nico at Dexter. Para mga santot walang interes sa pera ang dalawa pero nang makasal na sa mga kapatid niya ay lumabas ang totoong kulay ng mga ito. Kaya dapat ay huwag siya magpapaloko dahil oras na in love siya kay Eric ay mawawala na siya sa katinuan katulad ng nangyari sa mga ate niya. Nanlumo si Valerie. Talagang na-trauma siya sa sinapit ng kanyang mga kapatid kaya natatakot siyang magtiwala sa lalaki. Talagang niligawan si Valerie ni Eric. Binibisita siya nito sa rest house nila pero hindi niya ito pinapapasok. Hanggang sa tapat ng gate lang sila nag-uusap. Araw-araw rin siya nitong pinadadalhan ng mga bulaklak at chocolate. Lagi siya nitong kinukulit at makipag-date dito pero umaayaw siya. Hindi ka ba napapagod sa pagtataboy sa akin? Reklamo nito sa isang gabing dinalaw siya nito. Magkaharap sila sa tapat ng gate. At hindi ka ba napapagod sa pangungulit sa akin? Iyong mga jowa mong bading na lang ang puntahan mo at baka may mapapala ka pa. Nakaismid na sabi niya. Wala na siyang ibang mahagilap na dahilan para itaboy ito kaya yun na lang ang sinabi niya. Napanganga ito. Saan mo naman napulot ang kalokohang iyan? Sinabi sa akin ni Janet na mula ang mga pisngi nito sa inis. Naniwala ka naman. Siyempre, bakit naman siya magsisinungaling sa akin? Malamang dahil may gusto siya sa akin. Wala akong ibang maisip na dahilan. Iyon din ang hinala niya. Maya-maya, inikibit balikat siya. Ano man ang dahilan, wala na akong pakialam. Hindi tayo bagay kaya tigilan mo na ako. Hindi bagay? Maganda ka, gwapo ako. Anong hindi bagay roon? Well, dederechahin na kita, Eric. Sabad ni Bianca mula sa likuran nila. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nila ni Eric. Kababalik lang nito kahapon mula sa Cuyo Island. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto at hinirap si Eric. Milyonaryo ang kaibigan ko, ikaw hindi. 2 beses nang ginulo at winasak ng mga lalaking tulad mo ang buhay ng pamilya niya kaya ayaw niya magkaroon pa ng ugnayan sa mga lalaking hindi niya kapareho ng estado sa buhay. Hindi kayo magkapantay kaya ayaw niya sa'yo. That's plain and simple. Kumunot ang noo ni Eric habang nakatingin kay Bianca. Sino ka? Ako si Bianca, best friend ni Valerie.
Ani Bianca sabay lahad ng kamay kay Eric pero hindi yun inabot ng huli. Nagkakamot sa batok na ibinaban ni Bianca ang kamay. Anyway, walang personal yung sinabi ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Gusto niyang milyonaryo din ang mapaknasawa niya kaya nire-reject ka niya. Nagtatanong ang mga matang tumingin si Eric sa kanya. Hindi agad siya nakapag-react dahil nagulat siya sa ipinahayag ni Bianca. Hindi niya lubos akalaing sasabihin nito ang mga iyon kay Eric. Hindi naman niya pwedeng itanggi ang sinabi nito dahil totoo iyon. Bumalatay ang disappointment sa gwapong mukha ni Eric habang nakatingin sa kanya pagkatapos ay umiling ito. Hindi ako interesado sa pera mo, Valerie. I am capable 27-man-old. Kaya ko magtrabaho at kumita para suportahan ang sarili ko. Sabi nito saka umalis. Nakangangang sinundan niya ito ng tingin. Nang tumingin siya kay Bianca, inikibit balikat lang ito. Nagtatalo ang kalooban niya kung hahabulin niya si Eric o hindi. Nakasakay na ito sa motorsiklo nito na sa wakas ay makapagpasya siyang humingi rito ng paumanhin. Gumalaw ang kanyang mga paa para habulin sana ito pero sumibad na ang motorsiklo nito palayo. Nalulumong pumasok siya sa gate at binilikan si Bianca. Bakit mo naman sinabi yung Bianca? Naiinis na si Tanya rito. Totoo naman, di ba? Mas okay na yon para tigilan ka na niya. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hindi siya nakaimik. See, anong pakiramdam mo nang umalis siya? Nang nasaktan, nag-aatubiling pag-amin niya. At least, alam mo na ang pakiramdam. Ano pa kaya kapag tuluyan na siyang nabura sa mundo mo? Nasa sayo pa rin ang desisyon. Either hayaan mo lang yun na mangyari o magpaliwanag ka sa kanya. Napaisip si Valerie. Nagpasya siyang magpapaliwanag siya kay Eric. Either hayaan mo lang yun na mangyari o magpaliwanag sa kanya. Napaisip si Valerie. Nagpasya siyang magpapaliwanag siya kay Eric. Nagpunta si Valerie sa training school kinabukasan ay wala roon si Eric. Si Manong Erson daw ang matuturo sa kanya. Nasaan mo si Eric? Nagtatakang tanong niya rito. May emergency call daw siya kagabi kaya umalis kasama ni Ma'am Janet. Tinawagan niya ako kagabi na turuan ka dahil walang ibang available na extractor. Ngumiti ito. Huwag kang mag-alala. Magaling ako. Pilit siyang gumanti ng ngiti rito pero na kay Eric ang isip niya. Nag-aalala siya bigla sa kalagayan nito. Safe kaya ito? Maraming eksena ang pumapasok sa isip ni Valerie. Pesyo na baril ito na sugatan. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Tahimik na lang niyang pinagdadasal ang kaligtasan nito. Magaling namang magturo si Manong Erson pero hindi siya makapag-concentrate habang tinuturuan siya nito. Mayat maya kasi ay sumasagi sa isip niya si Eric. Ganon din ang mga sumunod na araw. Hindi niya akalaing mamimiss niya ang pakikipag-flirt ni Eric sa kanya. Hindi niya akalaing mamimiss niya mga biro nito. At hindi niya makalimutan ang disappointment sa abuhing mga mata nito nung huling gabing nagkaharap sila. Pagkaraan ng isang linggo na wala pa rin ito, ay na-depress na talaga siya. Niwalang balita si Manong Erson tungkol sa binata. And worse, ilang araw na lang ay babalik na sila ni Bianca sa Canada. Ma'am Valerie, ayos ka lang? Nakakunot noong winigayway ni Manong Erson ang kamay sa tapat ng mukha niya. Nakatayo lang kasi siya sa tapat ng Honda motorbike pagkatapos siya nitong utusang sumakay roon. Sorry, may naisip lang ako. Si Guapito? Nag-init ang mga pisngi niya. May balita na ho ba kayo sa kanila ni Janet? Ayaw nga pala, bumalik na nga pala sila kagabi. Pero sabi ni Ma'am Janet, may sugat si Guapito kaya hindi mo na makakapunta rito. Kaya ako pa rin ang magtuturo sa'yo. Nag-aalala siya sa sinabi nito. Sugat? Tama ng baril? Sinabihan ako ni Ma'am Janet na huwag nang ipaalam sa iyo pero mukhang gusto mo namang malaman ang kalagayan ni Guapito kaya sinabi ko na. Sabi ni Manong Erson. Pagkatapos ay may dinukot itong isang maliit na papel mula sa bulsa ng jeans nito. Saka iyon inabot sa kanya. Address yan ni Guapito. Baka sakaling gusto mo siyang puntahan. Kinuha iyon ni Valerie. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po!